Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Batang Maynila to it's. Ito update lang tayo tungkol dito kay Willie Gonzales. Ito pong Tolonges na nanutok po ng baril. Ang ginawa niya, nilabas yung baril niya, kinasa sa harapan ng siklista. Bago niya kinasa, binatukan muna niya. Dahil nagkagit-gitan sila. At sabi niya meron daw siyang kwento kasi yung sa video yung video lumabas yun yung hinabol na yung siklista. Pero before that meron siyang sinasabi itong si Willie Gonzales na dapat yun din ay nakita ng vlogger. Sinabihan pa niya na dapat yung vlogger daw maging responsable. Para namang responsable siya no? Kung magsalita, alam mo, responsableng mamamayan itong si Willie Gonzales pero yung pinagsabihan pa yung vlogger, maging responsable kayo. Siguraduhin nyo yung ina-upload nyo, yun nga ang nangyari. Wala kinopya lang naman binidyo lang naman kung ano yung nangyari. Wala naman siya dinagdag, di naman siya nagkwento. Kitang-kita doon sa video. Ano pa ba ang kailangang explain doon? Kailangan pa ba i-memorize? Basta nakita dyan sa video, ikaw ay halos ginit-git mo yung siklista at pagkatapos ng pag-git-git mo, bumaba ka, ang ginawa mo, hinampas mo. Pagkatapos mong hampasin, nilabas mo yung baril mo, kinasa mo sa harapan niya, tapos minura mo siya. Tapos yung nag-video, natakot na kasi may dala kang baril. Yun lang yung video. Kailangan pa ba explain yon? May paliwanag ba yon? Kay Willie Gonzales, sir, may paliwanag po ba yon? Ano po ba paliwanag nyo ron? Sir, ano po ba paliwanag nyo? Kasi sinasabi nyo, bago nangyari yon, merong bago yung video na may nangyari pa. Ano ba nangyari? Kayo po ba tinutukan ng baril ng siklista? Inovertaken ba kayo inovertaken, kinat ba kayo ng bisikleta at kayo galit na galit? Hindi, ilan po tanong ko. Ginalit ba kayo? Minura ba kayo ng siklista? Ano bang ginawa? Tinutukan ba kayo ng baril? Kinasahan ba kayo ng Armalite? Ng siklista? Kasi nakita lang namin, kayo yung bumaba ng sasakyan at kinasahan nyo ng baril. Well, ako sa tingin ko lang, ito lang masasabi ko. Kahit ano pa yung nangyari dun sa before that, dun sa video, mali pa rin ang ginawa ninyo. Yung pagmura nyo, siguro galit na galit kayo dun sa tao, nagmura kayo dahil sabi nyo nga may nangyari bago yung video. Ayun, may intindihan ko pa. Murahin ninyo, hampasin ninyo. Pero yung lalabasan nyo ng baril, kakasahan nyo ng baril, at parang may intensyon kayong patayin yung tao, ayun naman po ay mali. Mali po yun. Hindi po ma-justify yung ginawa ninyo kahit pa ano nangyari dun sa kahit ano pa nangyari dun sa before ng video. Diba? Mali pa rin kahit ewan ko, kasi may sinasabi siya, hindi naman niya mapakita, mapatunayan. Porque kinakampihan ka ng mga kapwa mo pulis, ganyan ka na. Ito, sige, kampihan ka ng pulis ng Quezon City, QCPD. Ito, mayor mismo ng Quezon City. Quezon City, nananawagan na. Sabi ni Mayor Belmonte. Ito, habang sabi ng pulis, nakakampi na itong Tolonges na to. Habang sabi sa police station daw, all goods na daw. Okay na, naareglo na, wala nang problema. Okay na. Solve na ang problema, naareglo na sabi doon sa police station, all goods na. Ano kaya nangyaring transaction? Sa tingin ninyo? Sa tingin po ninyo? Sa tingin ninyo, anong nangyaring transaction? Habang inareglo na raw doon sa police station, itong si Mayora, ay nag-set ng example kung paano nga ba dapat i-handle ang mga ganong sitwasyon. Ito yung ganito, gusto ipakita ni Mayora dyan sa mga police dyan sa station, station 11 ba yan? Tuturuan kayo ni Mayora
paano mag-handle ng ganyang sitwasyon. At ito, babasahin ko yung press release ng Quezon City Mayor Joy Belmonte. At binabasa ko to sa post ni Raymond Fortun. Itong si Raymond Fortun, isa rin pong siklista, si attorney, magaling na attorney, na handang tumulong dito sa siklista. Narinig ko sa kanya na parang ayaw nang magsampa ng kaso ng siklista, pati yung vlogger, kasi sabi nga ni Raymond Fortun, ni attorney, parang natatakot, kumbaga tinakot daw. Tinakot ata ng pulis na ano. Yun po yung pagkakarinig ko. So, eto namang si Mayor Joy Belmonte. Ito, babasahin ko yung press release. Babasahin natin. Babasahin ko yung press release. Ito. Belmonte ensures protection. Si Belmonte ay nanigurado ng proteksyon dito sa siklista sa gun toting incident. Sa tutukan ng baril. Isa pong insidente na kung saan tinutukan ng baril itong siklista. At ang nagtutok ay itong si Tolonges. Tolonges na si pangalan nun, si Willie Gonzales. Hi sir, kamusta ka na? Sana medyo nahimasmasan ka na doon sa ginawa mo, kasi parang hanggang ngayon hindi mo pa inaamin yung ginawa mo at hindi ka nagsusorry. Mukhang malakas kapit Sir Willie Gonzales, lakas ba kapit? Sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, siya ay nananawagan dito sa siklista na na-involve nga dyan sa isang tutukan ng baril, na ang involved ay ito nga pong forbeng siklista at itong ex-policeman, dating pulis na itong siklista ay lumabas at makipag-coordinate dito sa city government ng Quezon City para makapag-file ng necessary cases o charges. So sa kabila nung sinasabi na itong dating pulis, nasabi nila na dismiss daw na pulis, ito si Mayor Belmonte nanawagan na lumabas nga itong siklista. At ito pa mga kababayan, palakpakan natin si Mayor Belmonte rito. Pinuuna ko na yung palakpak kasi nag-order siya sa Quezon City People's Law Enforcement Board o PLEB. Nanawagan siya to investigahan kung paano hinandle ng Quezon City Police District itong kasong ito. Kasi siya ay masyadong dismayado. Nadismaya si Mayor. Dismayado si Mayor Joy Belmonte. Bakit itong Galas Police Station 11 hinayaan lang na ganun, na ang bilis na masettle, amicable settlement. Itong insidente na to hindi to ganun kababaw, kumbaga hindi ganun ka simpleng insidente. Gun toting to kung medyo tumagal-tagal to at medyo nagkainitan, baka napatay pa yung siklista Pero sa kabila nun, nung ganung klaseng insidente, ganitong klaseng kaso, itong Galas Police Station 11, napakasimple ng kanilang ginawa. Settlement. Hindi natin alam kung paano yung settlement. Nagkabayaran ba? Nagkaabutan ba? Pero sabi nga, di ba ang sabi nung siklista, nagbayad pa siya ng 500. Pati yung vlogger natakot. Ayaw na maging witness. So anong ginawa ninyo dito sa Galas Police Station? Anong ginawa ninyo? Ba't nagkaganon? O yan ang paiimbestigahan ni Mayor Joy Belmonte, kaya kay Mayor na kung galing. Yan si Mayor. Ganyan dapat ang Mayor. We are appealing to the complainant. Nananawagan na siya dun sa complainant na lumabas. Upang itong si Willie Gonzales, itong Tolonges na ito, whom I consider a menace to the society. Grabe. Narinig nyo, sabi ni Mayor Joy Belmonte. Nananawagan siya dun sa complainant na lumabas para itong si Willie Gonzales na kinukonsidera niyang salot ng lipunan ay managot sa batas.
Grabe, salot ng lipunan. Si Mayor Joy Belmonte nagsabi niyan. Siguro, baka meron na siyang previous na knowledge tungkol dito sa taong ito. Di ba? O kaya naman, pwedeng yung nangyaring gun-toting incident, yung pagtutok ng baril sa isang inosenteng siklista na walang kalaban-laban, para sa kanya, isa na tong malaking katarantaduhan. At gumagawa lang nito ay yung mga salot ng bayan. O pwedeng ganun, di ba? At ayon kay Mayor, siya ay ina-assure niya na itong siklista ay bibigyan nila ng legal assistance at ilalagay ang kanyang pamilya under the protection of the local government of Quezon City, upang sa ganung paraan justice is served. Sabi ni Mayor, I will not allow this case to be whitewashed. Yan. So yung mga pulis na medyo dumikit-dikit doon kay Mr. Gonzales, medyo tabi-tabi muna kayo sa Gedli dahil ayaw ni Mayor na magkaroon ng whitewash diyan. Maaring natatakot ang biktima na humarap dahil ang nakatapat niya ay taga-gobyerno. Nais din nating bigyang diin na walang puwang ang karahasan sa ating lungsod. This culture of impunity is not acceptable in Quezon City, and I have a duty and responsibility to maintain peace and order in our city and to send a strong message that acts such as those committed shall not be tolerated and that he must be held accountable. Sakali man yung siklista ay humarap, ang City of Quezon City ay magpa-file na mga posibleng charges laban dito kay Willie Gonzales. Ano-ano ba ang pwedeng isampa ng Quezon City government? Unang-una, grave threat, slander by deeds, reckless imprudence, physical injuries, violations of RA 10591 or absence of a license to own and possess a firearm, absence of permit to carry. Naku, daming kaso na ito. Daming kaso mo, boy. Yari ka. Tapang-tapang mo kasi. The city government stressed that City Ordinance SP 2988/2020 or the ordinance promoting safe cycling and active transportation penalizes motorists obstructing cycling lanes or walking paths. Ito pa. Furthermore, ito pa, may mga section 8.2.2 of City Ordinance SP 2636/2017 or Quezon City Road Safety Code states that no driver shall permit his/her vehicle to block any portion of the bicycle lane, and no time shall any vehicle use, straddle, or obstruct the designated bike lane. Ayan. Tandaan mo na kasi hindi ka pa marunong sumunod sa mga road rules and regulations. Pero yung mo, sasakyan mo ang laki-laki. Isisiksik mo sa bike lane. Ano ba akala mo ba bike dala mo? Ano ba to? Tumatanda na talaga ng paurong at baka akala niya yung sasakyan niya bike lang. Kaya sinisiksik niya dun sa bike lane. Ang luwag-luwag ng kalsada ba't dyan ka sa bike lane? Yan, dami mo pala nga nilabag na batas ng Quezon City. Doon sa criminal na mga isasampa sa'yo, criminal na cases, meron pang mga yan, sa mga yan, sa Quezon City, ordinance. Nako. Ito, in-emphasize ni Mayor na itong city government ng Quezon City ay mas lalo pang palalakasin ang safety ng mga bike lanes at magde-deploy sila ng mas maraming bike patrols para protektahan ng mga siklista at ma-maintain ang safe na kalsadahan dyan sa Quezon City. We would like to reassure that cycling community and all our citizens for that matter that the city is willing to exhaust all means to demonstrate to them that we will act in their interest and in the pursuit of justice. Ayan. Ayan si Mayor. Ayan. Si Mayor Belmonte. Siya rin ay nagpasalamat sa Philippine National Police, particularly dito sa Firearms and Explosives Office, for revoking the license to own and possess firearm. Wala na pala tong
na-revoke na yung license to own. Paano yan? Wala ka ng baril. Siguro may baril ka, wala ng lisensya. Sige, labas mo. Subukan mo, ikasa mo uli. Para madagdagan kaso mo. Firearm registration and permit to carry firearm outside the residence of Gonzales. Wala na. Wala ka na madadalang baril. Bawal ka na. Irresponsible ka kasi. Ha? Oh, he is not only an irresponsible gun owner. Oh. Hindi lang daw yun. Ikaw, Mr. Gonzales, hindi ka lang daw irresponsible gun owner. With anger management issues. Oh. But a danger to our people. Alam mo, sama-sama ng tingin sa'yo ni Mayor. Wala na, Mr. Gonzales. Sumuko ka na. Yan, sige. Ganyan pa. Tutok pa more. Kasa pa more. Wala. So yan mga kababayan yung update natin dito kay Mayor Joy Belmonte. Naka ma'am, saludo po ako sa inyo sa inyong pagnanasa na maparusahan yung mga ganitong klaseng mga tulonggis na tao. Imbestigahan nyo rin yung mga pulis nyo dyan. Mukhang mayroong nangyari dyan, kaya ang bilis ma-settle yung na yan, issue na yan. Issue na napakalaki. Pero simpleng simpleng settlement lang Matindi pa, pinagbayad pa yung siklista. Magkano naman kaya yung umikot dyan? Tingin ninyo.